Sa napakatagal na panahon, ang mga tao ang namamayani sa mundo bilang pangunahing uri ng nilalang. Kaya naman nakuha na nila ang pinakamagagandang lugar. Nagtayo sila ng sakahan, lungsod, binago ang tanawin, at narating pati ang liblib na lugar. Halos wala nang natitirang espasyo para sa iba pang nilalang o bagay. Sa pag-abot sa malalayong gubat at mataas na kapatagan, nagdulot ang agresibong pagpapalawak ng mahina at manipis na hangganan sa pagitan ng mga hayop na iniiwasan ang tao. Gayunpaman, patuloy tayong sumisira sa likas na lugar, ekosistema at mga tirahan, binabago ang kanilang kapaligiran. Ang totoo, hindi ka pwedeng patuloy na kumuha ng walang kapalit. Sa huli, laging may kabayaran. Ang anak ko ay inatake ni Bob. Diyos ko! Ang kamay ko, Diyos ko, ang kamay ko, Diyos ko, ang kamay ko, Diyos ko, Diyos ko. Nag-aalala ako sa anak ko. Alam mo ba kung nasaan siya at gaano kalayo mula sa'yo? May mga panga na kayang humiwa ng bakal at mga kuko na kayang punitin at lapain sa isang talon lang. Ang mabagsik na pusang ito, gamit ang matinding lakas at walang kapantay na liksi, ang may hawak ng malagim na titulo bilang pinakamaraming napatay sa Amerika sa lahat ng mailap na pusa. Sa tahimik at hindi mahulaan nitong mga galaw, palihim itong sumusunod, biglang umaatake at winawasak ang biktima. Walang iniiwang bakas sa walang humpay nitong paghahanap ng buhay ng tao. Kilalanin ang mamamatay na leon ng Andes, ang leon ng bundok. Sa liblib na komunidad ng Kanlurang Amerika, sabi nila, di mo man makita ang leon ng bundok, tiyak nakita ka na nito. Naniniwala ang mga tao rito na kung makita mo ang leon ng bundok sa gubat, hindi ka nito balak patayin. Kung gusto ka nitong patayin, hindi mo ito makikita. Walang babala, walang pagkakataon para makarik. Ang mga leon ng bundok ay isa sa pinakamagagaling na maniniktik at mandarambong na umaatake ng biglaan. Sobrang bilis at di inaasahan ang kanilang pag-atake, kaya kahit hayop, biktima o tao, di mo malalaman na nandoon na sila hanggang huli na. Kahit mukhang mabagsik ang pag-atake nila sa tao, may mas malalim pang dahilan dito na hindi kasing simple ng iniisip at ikukwento natin yan mamaya sa video. Una, ipakilala natin ng maayos ang mabangis na pusang ito. Si Kuma concolor o mountain lion, cougar, puma, catamount, wildcat, painter at panther ay malaking pusa na matatagpuan sa Hilaga at Timog Amerika. May Guinness World Record ito bilang hayop na may pinakamaraming pangalan, mahigit 4 na pusa Ingles at isa rin sa pinakalaganap sa buong mundo. Mula Yukon, British Columbia, Alberta sa Canada hanggang Rocky Mountains sa kanlurang United States. Umaabot ito hanggang Mexico, Amazon Rainforest at Andes sa Patagonia, kung saan gusto nito ang makakapal na damuhan at bato para manghuli, pero nabubuhay din sa mas bukas na lugar. Ang Latin na siyentipikong pangalan nito ay ibig sabihin ay pusang may iisang kulay. Tumutukoy sa kulay ng balahibo nito, bagaman maaaring mag-iba ang tono depende sa pinagmulan. Pisikal, ang bundok na leon ay parang malaking pusang bahay, pero mas mabagsik at may mga katangiang nagpapalakas sa likas nitong ugali. Ang hindi nag-aakalang usa na ito ay umiinom lang. Iniisip na mag-isa lang siya at ligtas sa dilim. Biglang, nakita ng night vision camera ang dalawang malalaking mata na nakatitig mula sa palumpong sa likod niya. Mabilis pa sa kisap mata. Ang mailap na pusa na matagal nang nag-aabang ay biglang sumalakay at tinumba siya. Dahil sa bilog nitong ulo at tuwid ng mga tainga na nagbibigay dito ng makinis at mababang anyo, ang leon ng bundok ay likas na ginawa para sa palihim na paggalaw. Dagdagan pa ng matibay na harap, leeg at panga, kaya nitong pabagsakin ang mas malalaking biktima ng ilang beses. Ang laki nito, kung tutuusin, ay hindi lang doon nagtatapos. Ang harapang paa nito ay may 5 naiuurong na kuko, kabilang ang kawit na dew claw na pumipigil sa pagtakas ng biktima. Ang hulihang paa na may 4 na kuko ay mabilis at nakamamatay ang bawat atake. Ang payat at maliksing katawan at malalaking paa nila ay perpekto para sa mabilis na pagtalon at pagtakbo sa biglaang pag-atake. Dahil sa mahahabang hulihang paa, kayang tumalon ng mga pusang ito ng hanggang 18 talampakan taas. Kahit kunin nila ang biktima sa puno o tumalon sa bangin, parang ang dali lang para sa kanila. Pero mas astig kapag hinahabol nila ang biktima.
Tahimik itong gumagalaw sa mga palumpong at puno at tumatawid sa mga gilid ng bangin na tinatahak ang milya-milyang lupa bago ito sumugod gamit ang isang malakas na talon at dumadapo sa likod ng kanyang target. Pagkatapos, kinakagat nito ng mahigpit ang leeg ng biktima hanggang sa hindi na ito makahinga at minsan, sapat na ang lakas ng atake para mabali ang leeg ng biktima habang pinipinid ito sa lupa. Ang bundok na leon ay pangalawang pinakamalaking pusa sa Amerika at pang-apat sa mundo. May taas na 24-35 pulgada sa balikat at timbang na 75,100 at 60 libra depende sa tirahan. May mga ulat na umaabot sa 200 at 76 na libra pero karamihan ng eksperto naniniwalang pinalabis o luma na ang mga ito. Kahit ganoon, ang hindi nila masyadong malakihang katawan ay hindi naman sagabal. Bahagi ito ng dahilan kung bakit sila napakadelikado. Totoo sa kanyang estilo ng pananambang. Ang makinis at katamtamang laki ng katawan ng leon ng bundok ay nagbibigay dito ng perpektong balanse ng lakas at liksi. Kaya naman isa itong mandaragit na ayaw mong makasagupa sa kagubatan. Ang leon ng bundok ay isang generalist hypercarnivore. Karne ang kinakain nito at hindi ito mapili sa pinagmulan ng pagkain. Kapag sobrang gutom, kahit ano hinahabol nito. Kadalasang tinatarget nila ang malalaking hayop tulad ng usa, elk, moose at kambing sa bundok. Pero hinuhuli rin nila ang mas maliliit na hayop tulad ng daga, ibon o alaga. Sa New Mexico, nakita ang mabagsik na pusang ito na nangangaso ng gemspak na higit 3 beses ang laki kaysa kanila. May leong sa bundok na nakabagsak ng 29 na gemsbok na higit kalahati ng kanyang huli sa isang hunting spree. Karaniwan, 1 beses sa 1 linggo lang sila pumatay. Hinahatak nila ang biktima sa isang lugar, tinatakpan ng sanga at dahon, tapos babalikan para kainin sa ibang araw. Epektibo ito minsan, pero hindi palagi. Dahil sa ugaling ito, madalas napapasabak ang mga leon sa bundok sa direktang banggaan sa iba pang malalakas na mandaragit sa rehiyon, tulad ng mga lobo at oso, kahit na wala sa kanila ang kayang manghuli ng ganap na adult na leon sa bundok. Kadalasan, may matinding pinsala pagkatapos ng mga sagupaan. Sa mga lobo, paramihan ng bilang ang labanan. Nangunguna ang mga leon sa bundok. Madalas nilang pinapatay o inaambush ang mga lobo. Kaya alam ng mga lobo na bawal mag-isa. Dumarating sila bilang isang grupo, ninanakaw ang pinaghirapang huli ng leon sa bundok. Kahit ganoon, hindi basta-basta ang mga leon sa bundok. Maninindigan at lalaban sila, ngunit kadalasan natatalo at napipilitang umatras. Kakapatay lang ng leon sa bundok ng usa ng may 2 lobo na gustong makisali sa aksyon, pero hindi basta-basta sumusuko ang pusa. Inatake ng pusa ang mga lobo at napalayo silang 2, pero hindi rin sumusuko ang mga lobo. Bumalik silang may kasamang 3 itim na lobo. Pagkatapos ng matinding harapan, napilitang umalis ang leon sa bundok at iniwan ang pagkain. Mas nagiging matindi pa ang mga ganitong harapan kapag may mga kuting na kailangang protektahan ang leon sa bundok. Minsan, 11 lobo ang umatake sa babaeng leon at mga kuting nito sa bundok matapos ang isang matinding laban. Pero hindi lahat ng kwento ay nagtatapos ng ganoon. Tingnan mo itong matapang na babaeng leon sa bundok. Halimbawa, nang makita niya ang isang itim na oso na palihim na pumapasok sa kanyang teritoryo, agad niyang napansin ang panganib na maaaring idulot nito sa kanyang mga kuting. Sumugod siya at kumalmot, kaya umatras ang oso bilang babala na huwag pumasok sa kanyang teritoryo. Samantala, hinarap ng inang leon sa bundok ang isang malaking kayumangging oso na gustong hulihin ang kanyang anak. Hinarap niya ang halimaw at napalayas ito ng 2 beses para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, ngunit hindi laging panalo. Madalas na natatakot ng mga itim na oso at kayumangging oso ang mga leon sa bundok at kadalasan ay inaagaw nila ang mga nahuli ng mga ito. Pero madalang itong mangyari nang walang matinding laban na nag-iiwan ng malalalim na pilat sa magkabilang panig. Bukod sa 2 mandaragit, nakakasalubong din ng mga leon sa bundok ang coyote at bobcat, pero walang tatalo sa kanilang lakas at lihim na kilos. Tao lang ang tunay nilang kalaban. Ang sport hunter at urbanisasyon ang pinakamalaking banta sa kanila. Dahil sa pagdami ng tao sa liblib na lugar, lumalabas na ang mga leon sa bundok sa mga kapitbahayan at kalsada ng syudad. Ito ay galing sa hayop na iniiwasan ng tao at ayaw mapasok ang teritoryo nito. Ayon sa eksperto,
Ang pagdami ng nakamamatay na pag-atake ng mga leon sa bundok ay dahil sa patuloy na pagpasok ng tao sa teritoryo nila. Bagamat bihira pa rin, mas dumami ang insidenteng ito sa huling 20 taon kaysa sa nakaraang 80 taon, sabi ng mga opisyal ng wildlife. Hindi pa rito natatapos ang pinsala. Ang pag-agaw ng tao sa kanilang teritoryo ay nakakaapekto rin sa food chain ng mga leon sa bundok na nagdudulot ng pagkaubos ng kanilang mga biktima at nagiiwan sa kanila na nagugutom at kulang sa nutrisyon. Kapag wala silang makitang karaniwang pagkain, napipilitan silang maghahanap ng mas madaling mapagkukunan. Minsan, nadadamay ang mga tao sa mga biktima sa ganitong sitwasyon tulad ng nangyari kina San Juan Brooks, 32 at Isaac Sederbaum, 31. Nangyari ito sa mountain biking trip noong Mayo 2018. Habang nagbibisikleta sa logging road sa paanan ng Cascade Mountain, silangan ng Seattle, napansin nilang sinusundan sila ng mountain lion. Sa una, tama ang kanilang ginawa. Huminto sila, sumigaw, at naghagis ng bato sa hayop kasunod ang safety protocols. Nang hindi gumana, inihagis nila ang bisikleta na nagpatakot sa leon. Akala nila ligtas sila, kaya sinubukan nilang umalis. Pero biglang umatake ulit ang cougar. Tumalon ito kay Isaac, pinatumba siya at kinagat ang mukha niya. Dumugo siya ng husto, nabulag at nalito. Nang makita ang nakakatakot na pangyayaring ito, nataranta si SD at mabilis na sumakay sa kanyang bisikleta para humingi ng tulong. Nang makita ng leon sa bundok na tumatakas siya, binitiwan nito si Isaac at tinutukan si SD. Kahit nakabike siya, hindi niya kaya ang bilis ng cougar. Agad siyang inabutan ng mabangis na hayop, itinumba siya mula sa kanyang bisikleta at marahas na inatake. Mabilis siyang napabagsak, iniwan na hilo at hinila papunta sa puno para itago at kainin. Sa pinangyarihan, si Isaac, na patuloy pa ring dumudugo ng matindi mula sa kanyang sugatang muka, ay nagawang tumayo at subukang humingi ng tulong. Ngunit dahil walang signal, kinailangan niyang mag-ipon ng lakas para magpatuloy sa pagbibisikleta pababa ng kalsada. Nahanap niya ang lugar na may signal, tumawag sa siyam na isang-isang at iniulat ang kanilang nakakatakot na karanasan. Alam mo ba kung gaano siya kalayo sa'yo? Tingnan mo, nasa likod siya ng gate. Alam ko mahusay ka at kalmado. Sinisikap naming ibigay ang lahat ng tulong na kailangan mo. Kamusta? Uy, si Isaac, si Paul ito, nandito na ako. Sir Gick, naibalik mo na ba si Isaac? Naririnig mo ako. Pasensya, naputo lang linya. Ano na nangyayari? Kailangan ko ng ambulansya. Nang dumating ang pulis, nakita nilang patay si San Juan na may matitinding sugat, habang nasa ibabaw pa rin ng bangkay ang malaking pusa. Binaril ang leon sa bundok at natuklasang sobrang payat at kulang ng 40 libra sa tamang timbang. Malamang gutom ang nagtulak dito para atakihin ang mga nagbibisikleta sa teritoryo ng mga ngaso ng USA. Si Jared Erickson ay muntik na ring mapahamak nang kailangan niyang magpaputok ng baril para takutin ang isang cougar na sumugod sa kanya mula sa layo na 20 talampakan at muntik na siyang hindi makaligtas na sana'y naging huling video recording niya. Sa buong taon, mas gusto ng mga lalaki at babaeng leon sa bundok na mamuhay ng mag-isa, nagsasama lang sila kapag panahon ng pagpaparami. Ang mga malalaking pusang ito ay sumusunod sa polygynous na sistema ng pagpaparami. Ibig sabihin, isang lalaking leon ang nakikipagpares sa maraming babaeng leon tuwing breeding season na maaaring mangyari kahit anong oras ng taon. Kadalasan, ang mga babae ay nagkakaanak bawat 2 taon ng 1 hanggang 6 na kuting matapos ang 70 hanggang 76 na araw na pagbubuntis at agresibong pinoprotektahan ang mga ito. Noong Oktubre 2021 lalaki na si Cale Burgess ay nagjogging sa hiking trail at napansing may mga ligaw na kuting. Kinuha niya ang telepono para mag-record pero napansin niyang hindi kuting kundi mga anak ng mountain lion pala ang mga iyon at malapit lang ang ina. Naisip ni Burgess na baka siya ay napasok sa gulo kaya agad siyang umatras. Ngunit hinarang siya ng inang leon at pinalayas palabas ng teritoryo na tiyak magdudulot sa kanya ng bangungot. Hindi. Ang inang cougar ay nananatili kasama ang kanyang mga kuting ng ganito sa unang taon o higit pa. Pero kapag lumabas siya para maghanap ng bagong kapareha sa panahong iyon, kailangan umalis ng mga kuting sa kanyang teritoryo. Baka patayin ng bagong lalaking cougar ang mga kuting dahil itinuturing silang banta. Ang babaeng cougar ay sexually mature sa 2-5 taon, samantalang ang lalaki ay sa 3 taon. Dahil dito,
Hindi sila nagkakaanak hanggat wala pa silang permanenteng teritoryo. Bagamat hindi kasing bilis ng ibang malalaking pusa ang kanilang pagdami, sapat ito para mapanatili ang populasyon nila sa 50,000 sa ngayon. Ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List, least concerned ang cougar, pero paliit ng paliit ang bilang nila taon-taon dahil sa pagkawala ng tirahan at poaching. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin bumabagal ang mga mabagsik na mandaragit na ito sa kanilang madugong pananalakay laban sa mga tao. At hindi rin umatras ang mga tao sa mabilisang paglawak ng teritoryo ng mga leon ng bundok. Siya nga pala, naranasan mo na bang makatagpo ng leon ng bundok ng malapitan? Siguro habang nagha-hiking ka o malapit sa inyong bahay? Kung may kwento ka, gusto naming marinig yan. I-share mo lang sa comments sa ibaba. Tulad ng dati, magkikita tayo ulit, parang leon ng bundok na laging nag-aabang. Hanggang sa muli.